Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Batangas, sa isang payak na bahay na may sukat na hindi higit sa 25 metro kwadrado, nagsimula ang isang kwento na punong-puno ng pagdadalamhati, lihim, at isang pag-ibig na ipinagbabawal. Si Hernando, isang 39 anyos na may-ari ng maliit na tindahan ng pritong manok sa bayan ng Lipa, ay nag-iisa matapos pumanaw ang kanyang asawa na si Maricar. Samantala, si Mira, 32 taong gulang, ay isang dating kasambahay na ngayon ay nagtatrabaho bilang night shift clerk sa isang convenience store, nag-iisa rin pagkatapos ng kanyang diborsyo. Sa kabila ng kanilang mga sugatang puso, nagtagpo ang kanilang mga landas sa loob ng siksik at maliit na bahay ng kanyang biyenan sa ilalim ng lupa, isang lugar na tila masikip sa mga pangarap, ngunit puno ng mga lihim na hindi matatawaran. Malamig ang gabi ng isang Sabado, bandang 11:30 ng gabi nang marinig ni Hernando ang huni ng pritong manok mula sa kanyang maliit na kainan. Sa likod ng kanyang tindahan, habang nililinis ang mga gamit, sumagi sa isip niya ang alaala ni Maricar, ang kanyang yumaong asawa na palaging nagustuhan ang pritong manok na kanilang niluto. Hay naku, Hernando, kahit wala na si Maricar, kailangan pang magpatuloy, sambit niya habang iniihaw ang manok. Ngunit sa kabila ng mga ngiti, ramdam niya ang bigat ng pagiging mag-isa. Kahit mahirap, hindi niya kailanman nilimutan ang kanyang obligasyon bilang isang manugang. Tuwing Sabado ng gabi, hindi siya nagpapalampas sa pagpunta sa bahay ng kanyang biyenan sa likod ng bayan. Dala-dala niya ang paborito nilang pagkain, isang buong pritong manok at kaunting tahong na niluto niya mismo. Hindi pwedeng pumunta ng walang dalang regalo, baka isipin nilang pinabayaan ko na kayo. Bulong niya sa sarili habang bumababa sa madilim na hagdan patungo sa kanilang bahay sa ilalim ng lupa. Pagdating sa pintuan, tinawag niya ang kanyang biyenan na si Aling Hilda. Ate Hilda, nandito na po ako. Ngunit walang tugon. Sa maliit na silid, lumabas si Mira, ang kapatid ni Maricar, na nakasuot ng simpleng damit pangloob, isang maluwag na puting t-shirt at maiksing pantalon, na nagbibigay ng imahe ng isang babaeng pagod sa buhay, ngunit may taglay na kagandahan na hindi maikukubli. Ang kanyang buhok ay nakatali ng magulo, at ang kanyang mga mata ay medyo nanghihina, tila may mga luhang hindi pa napapatuyo. Kuya Hernando. Hindi po nandito si Inay. Sumama siya sa mga katrabaho niya sa isang pampublikong paliguan sa bayan. Bigla silang nagpasya kaninang umaga, paliwanag ni Mira habang ipinakita ang text message mula sa kanyang ina. Ang tubig sa paliguan ay napakabango, magtatagal pa ako ng isang gabi. Kumain ka na ba, Hernando, nang sila'y magkasama na lamang, na puno ng kakaibang katahimikan ang maliit na silid. Ano, aalis ka na ba? Tanong ni Hernando na may halong kaba sa tinig. Hindi po, kuya. Sabi ni Inay, darating ka raw kaya hindi ako pwedeng umalis, sagot ni Mira, may bahid ng pag-aalala, sa maikling pag-uusap, na pag-alaman nilang pareho silang nagdadalamhati, si Hernando sa pagkawala ni Maricar. At si Mira sa pagbagsak ng kanyang buhay, matapos ang mapait na diborsyo na dulot ng pagkahumaling ng kanyang dating asawa sa sugal. Ang maliit nilang mundo ay puno ng mga pasakit at pangarap na unti-unting naupos. Kuya, gusto mo ba ng malamig na serbesa? Meron kami sa ref, alok ni Mira na may ngiting matamis. Ayos lang, kailangan ko pa magmaneho bukas, sagot ni Hernando. Ngunit hindi niya mapigilang mapangiti sa simpleng pag-aalok ng babae. Habang umiinom ng serbesa sa maliit na sala, napansin ni Hernando kung gaano kahina ang itsura ni Mira. Mira, kumusta ang trabaho mo sa gabi? Nakakapagod ba? Tanong niya, na sinagot ng isang malungkot na ngiti. Ayos lang po, kuya. Madalas, hindi ko na nga nakikita si Inay dahil sa shift ko. Parang ang lungkot ng bahay kapag wala siyang kasama, na puno ng alon ng pangunawa ang kanilang mga puso. Sa gitna ng dilim at lamig, mayroong isang init na unti-unting sumisiklab sa pagitan nila, isang damdaming ipinagbabawal ng lipunan, ngunit totoo at masakit na tanggapin. Noong una, inisip kong kaya kong mag-isa, sabi ni Hernando, pero ngayon, parang kailangan ko rin ng kasama. Ako rin po, kuya, sagot ni Mira, na may bahid ng luha sa mga mata, hindi nila namalayan na habang lumalalim ang gabi, ang maliit na silid na iyon ay nagiging saksi sa isang lihim na pag-ibig na unti-unting sumisiklab sa pagitan nila. Ang mga simpleng pag-uusap at mga sandaling magkasama ay nagsilbing gamot sa kanilang kalungkutan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-asa, may isang madilim na balakid na nag-aabang sa kanila, isang lihim na kapag napag-alaman ng iba, ay maaaring sirain ang lahat ng kanilang pinangarap, at habang ang mga matang puno ng pangarap at takot ay nagtama sa dilim ng gabi,
isang simpleng tanong ang bumangon sa hangin, hanggang kailan kaya nila mapapanatili ang lihim na pag-ibig na ito? At ano ang magiging kapalaran ng dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng unos, sa likod ng mga pintuan ng maliit na bahay sa Lipa? Nagsisimula ang isang kwento na hindi matatapos sa isang gabi lamang. Isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at mga pagsubok na magpapabago sa buhay ng dalawang tao magpakailanman. Sa pagdilat ng mga mata ni Hernando kinabukasan, ramdam niya ang bigat ng mga pangyayari kagabi sa bahay ng biyenan. Ang mabagal na sikat ng araw sa silong ng Batangas ay tila nagpapahaba ng bawat segundo ng kanyang pag-iisip. Sa kanyang simpleng puting t-shirt na bahagyang nakalubog sa kanyang maong na pantalon, at ang kanyang mga paa ay nakasuot ng lumanyang tsinelas na may kalawang na bakal, naglakad siya papunta sa maliit na kusina ng bahay. Doon, nakita niya si Mira na abala sa paglalaga ng instant noodles. Ang buhok niya ay nakatali pa rin ng magulo, ngunit may kakaibang sinag sa mga mata niya, parang pilit niyang itinatago ang pagod at lungkot. Kuya Hernando, gising na po kayo? Tanong ni Mira nang mapansin siyang tumitig. Mira. Salamat sa pagkain, sagot niya habang naupo sa maliit na kahoy na upuan na may mga gasgas at pilas na tanda ng taon. Habang sabay nilang nilamon ang simpleng almusal, napansin ni Hernando ang kakaibang lamig sa kanilang pagitan. Mira, alam mo ba na kahit simpleng pagkain lang, iba ang lasa kapag may kasama? Biro niya, sabay ngiti, napangiti si Mira, ngunit may konting kirot sa mga matang mahina ang liwanag. Nga po, kuya. Parang may kulang kapag nag-iisa. Nang matapos ang pagkain, umupo silang magkatabi sa lumang sala. Ang mga dingding na may kakaunting peeling paint ay tila saksi sa mga lihim na nagaganap sa loob ng bahay. Sa mga mata ni Hernando, si Mira ay higit pa sa isang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Siya ay naging isang ilaw sa kanyang madilim na mundo. Kuya, paano po kayo sa tindahan? Kumusta ang mga customers? Tanong ni Mira na may bahid ng pag-aalala, na pabuntong hininga si Hernando. Hindi na katulad dati, Mira. Nang mawala si Maricar, parang nawala rin ang sigla ng tindahan. Mas kaunti ang bumibili at ang kompetisyon sa delivery ay matindi. Alam ko po ang pakiramdam niyan, sambit ni Mira, dahil sa trabaho ko sa gabi, madalang na akong nakakakita ng mga tao. Ang mundo ko ay punong-puno ng mga walang mukha at mga ingay ng makina ng convenience store. Pero kahit ganoon, nakikita ko ang tapang mo, Mira, sabi ni Hernando habang pinagmamasdan ang babae sa tabi niya. Alam mo ba, minsan, kapag nag-iisa ako sa tindahan, iniisip ko kung paano mo kaya-kaya ang lahat, na puno ng katahimikan ang silid habang hawak-hawak nila ang mga kamay. Hindi nila sinasadyang magtagpo ang kanilang mga tingin, at sa sandaling iyon, ang pagitan nila ay naging mas mainit kaysa sa anumang serbesa na kanilang ininom kagabi. Kuya Hernando, bungad ni Mira na may bahid ng kaba. Alam mo ba na tuwing nag-uusap tayo, parang ang bigat ng mundo ay nagiging magaang, tumango si Hernando. Ako rin, Mira. Hindi ko alam kung bakit, pero may isang bagay sa iyo na nagpapagaan ng puso ko. Ngunit bago pa man lumalim ang kanilang pag-uusap, may pumasok na mensahe sa telepono ni Hernando. Mula ito sa kanyang biyenan, si Aling Hilda. Hernando, darating ako bukas mula sa trabaho ng maaga. May mga dala akong sorpresa, napangiti siya, ngunit may kaunting kaba rin. Ang bawat sandali sa bahay na ito ay puno ng tensyon, isang tensyong hindi nila maintindihan, ngunit ramdam nila. Kinabukasan, habang naghahanda si Mira ng hapunan, nagbihis siya ng isang simpleng damit na kulay pastel na nagpapakita ng kanyang mga balikat at bahagyang dumidikit sa kanyang katawan, na may kasamang maliit na kwintas na hiyas na minana pa niya sa kanyang ina. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng mga tsinelas na gawa sa banig, at ang kanyang buhok ay pinaganda ng bahagyang kulot sa dulo, na nagbigay sa kanya ng isang natural na kagandahan na hindi kailanman napapansin ni Hernando noon. Kuya, anong masasabi mo? Tanong niya na may ngiting pilit tinatago ang kaba. Ang ganda mo, Mira. Para kang musa ng gabi, biro ni Hernando na may halong kilig, na pula ang mukha ni Mira. Huwag mo akong lokohin, kuya, hindi, seryoso ako, sagot niya habang pinagmamasdan siya ng mas matagal. Para kang ilaw sa dilim ng buhay ko, habang nag-uusap, bigla nilang narinig ang yabag sa hagdang papasok sa bahay. Pumasok si Aling Hilda, dala ang mga bag na puno ng mga lutuing panghapunan. Ang kanyang mukha ay maihalong pagod at saya, ang kanyang buhok na bahagyang nagkulay abo ay nakatali sa isang simpleng bun. Suot niya ang isang maluwag na blusa at palda, na may mga kwintas na gawa sa mga perlas,
tanda ng kanyang pagiging isang matatag na ina at biyenan. "Naku, mga anak, ang saya ko na makita kayong dalawa na magkakasama," sabi ni Aling Hilda habang pinagmamasdan silang magkatabi ni Mira at Hernando. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang lihim na nagsisimula ng lumitaw, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Habang dumidilim ang gabi sa maliit na baryo ng Lipa, ang kanilang mga puso ay nagsisimula ng magtibok sa isang kakaibang ritmo. Isang tugtugin ng pag-ibig na hindi dapat marinig, ngunit hindi nila mapigilan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at paghawak ng kamay, may isang anino na nagbabantay, isang lihim na handang sumabog sa anumang oras, at sa mga susunod na araw. Ang kanilang buhay ay muling matutunaw sa mga pagsubok na magpapatunay kung hanggang saan nila kayang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan sa gitna ng mga panuntunan ng lipunan. Sa dulo ng gabi, habang naglalakad si Hernando pauwi mula sa bahay ng biyenan, may isang hindi inaasahang mensahe ang dumaan sa kanyang isipan. Ano nga ba ang tunay na halaga ng pag-ibig? At hanggang kailan niya kayang itago ang apoy na unti-unting lumiliyab sa kanyang puso? Muli, ang maliit na bahay sa ilalim ng lupa ay magiging entablado ng isang drama na puno ng lihim, pag-asa, at mga pangarap na maaaring masira o mabuo. Isang kwento ng dalawang taong nagmahal sa kabila ng lahat. Ngunit ang susi sa kanilang kapalaran ay nasa kamay nila na lamang. Magiging matatag ba sila, o mabibigo sa hamon ng tadhana, at higit sa lahat, ano ang mangyayari kapag ang pintuan ng lihim ay muling bumukas? Sa isa pang gabi na tahimik ang paligid ng bayan ng Lipa, habang ang mga ilaw sa kalye ay naglalaro sa mga anino ng mga punong mangga, muling bumalik si Hernando sa maliit niyang kwarto sa itaas ng kanyang tindahan. Ang kanyang puting polo ay bahagyang nakabukaka sa dibdib, at ang kanyang lumang maong na pantalon ay medyo nakaragsa na sa mga gilid. Sa kanyang mga paa, suot niya ang mga tsinelas na gawa sa goma, na para bang palaging handang maglakbay sa mga pagsubok ng buhay. Habang pinagmamasdan niya ang mga lumang larawan ng kanyang yumaong asawa, naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan. Ngunit may kakaibang init na unti-unting sumisiklab sa kanyang dibdib. Isang mensahe mula kay Mira ang dumating sa kanyang telepono. "Kuya Hernando, may time ka ba? Kailangan nating mag-usap." Hindi nagdalawang isip si Hernando. Saglit siyang humilata, nilapat ang kamay sa kanyang mukha, at dahan-dahang bumangon. Sa likod ng kanyang tindahan, tumawid siya sa madilim na daan hanggang sa marating ang bahay ng biyenan. Ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang kakaibang pang-amoy, parang may paparating na bagyo. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Mira na nakasuot ng mahabang puting blusa at maiksing palda, na may kakaibang liwanag sa mga mata. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak sa balikat, at sa bawat hakbang niya, tila may musika sa paligid. "Kuya, salamat at dumating ka," malumanay niyang sabi habang iniabot ang kamay. "Anong nangyayari, Mira?" Mukhang seryoso ang usapan, tanong ni Hernando, pilit kinokontrol ang kaba. "May gusto akong sabihin sa'yo, pero natatakot ako," sagot ni Mira, na may bahid ng luha sa mga mata. "Ano man yan, sabihin mo lang." "Kasama mo ako," sagot ni Hernando, pinipilit na maging matatag. Habang magkatapat silang nakaupo sa maliit na sala, nagsimula si Mira na ilahad ang kanyang saloobin. "Kuya, hindi ko na kaya ang itago pa ito. Mahal kita, higit pa sa pagiging manugang at kapatid ni Maricar. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman." Tumigil si Hernando sandali, ang puso niya ay parang tumigil sa pagtibok. "Mira, ako rin, nararamdaman ko yan. Pero ano na ang magiging bunga nito? Ano ang sasabihin ng mundo, ng pamilya?" "Hindi ko alam," sagot ni Mira, ang mga luha ay bumagsak sa kanyang pisngi. Pero mas masakit ang magtago at umiyak ng nag-iisa. Sa mga sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang mahinang halik, puno ng pangakong hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang maliit na buwan sa itaas ay naging saksi sa kanilang lihim na sumpaan. Ngunit bago pa man lumalim ang gabi, may marinig silang yabag sa hagdang bakal. Sa pintuan, si Aling Hilda, ang biyena ni Hernando, ang nakatayo. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang mga mata ay puno ng tanong na hindi niya mailihim. "Anak, may usapan ba kayo?" Tanong niya ng diretsyo. Nagtaka sina Hernando at Mira, ngunit hindi nila maikubli ang tensyon sa hangin. Ang lihim na matagal nilang pinagsikapan na itago ay unti-unting nabubunyag, at sa pagsikat ng araw, isang bagong yugto ang nagsisimula, isang yugto kung saan ang pag-ibig ay haharap sa pinakamalupit na pagsubok. Hanggang kailan kaya nila mapapanatili ang kanilang lihim bago tuluyang masira ang mga pangarap na kanilang binuo? Sino ang masusugatan sa labanan ng puso laban sa katotohanan,
ang mga sagot ay matutuklasan lamang sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Isang kwento ng pag-ibig na kinatatakutan ng lipunan, ngunit pinipili nilang ipaglaban. Sa likod ng bawat lihim, may isang tanong na naghihintay ng sagot. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagmamahal kapag ito'y ipinagbabawal? At hanggang saan ang kayang ipaglaban ng puso? At sa dilim ng gabi, naglalakad si Hernando, dala ang bigat ng desisyon at ang init ng isang pag-ibig na maaaring magbago ng lahat. Humihiyaw ang hangin sa makipot na eskinita ng bayan ng Lipa, habang dahan-dahang nilalakbay ni Hernando ang madilim na daan pauwi mula sa bahay ng kanyang biyenan. Ang malamlam na ilaw ng poste ay naglalaro sa kanyang matinding mga mata, na puno ng alalahanin at pag-aalinlangan. Sa kanyang puting polo na bahagyang nabasa ng pawis at maong na pantalon na medyo lusot na sa tuhod, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang na tila babawat isa ay may dalang pasanin. Pumasok siya sa kanyang maliit na tindahan. Ang mga pintuan ay sarado na at ang mga lamparay patay na. Ang amoy ng pritong manok at mantika ay nananatili pa rin, tila mga alaala ng nakaraan. Umupo siya sa tabi ng lumang mesa, tinanggal ang kanyang tsinelas at inihiga ang mga paa. Nilabas niya ang telepono at muling binasa ang mga huling mensahe mula kay Mira. Kuya, gabing ito, pwede ba akong dumating? Kailangan ko ng kasama. Hindi niya nais na tanggihan ang paanyayang iyon. Sa kanyang puting t-shirt at maong, mabilis siyang umakyat sa kanyang maliit na kwarto sa itaas. Ang bintana ay nakabukas, at ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok, nagdadala ng amoy ng dagat mula sa baybayin ng Batangas. Sa loob, si Mira ay nakaupo sa gilid ng kama, nakasuot ng mahabang puting blusa na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat, at ang maikling palda ay naglalantad ng makinis niyang mga hita. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak, at sa bawat paghinga, naramdaman ni Hernando ang init ng kanyang presensya. Kuya, salamat sa pagdating, bulong ni Mira habang nakatingin sa sahig, ang mga mata ay puno ng luha at pagod. Walang anuman. Mira! Andito ako para sayo, sagot ni Hernando habang iniabot ang kamay upang hawakan ang kanyang palad. Sa bawat haplos ng kanyang mga daliri, unti-unting nawala ang lamig ng gabi. Habang nag-uusap, unti-unting lumalim ang kanilang samahan. Ang mga lihim na matagal nang itinago ay nagsimulang lumabas, at ang mga pusong sugatan ay nagsimula ng maghilom sa piling ng isa't isa. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at halik, mayroong isang anino ng pangamba, isang takot na baka ang kanilang lihim ay matuklasan. Sa gitna ng gabi, isang malakas na katok ang yumanig sa pinto. Ang puso ni Hernando ay biglang tumibok ng mabilis. Sa pagdilat ng mga mata, nakita niyang si Aling Hilda ang nakatayo sa pintuan, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Anak, kailangan nating mag-usap, mahina ngunit matatag na sabi ni Aling Hilda. Ang hangin sa silid ay naging mabigat, at ang mga matang nagtagpo ay puno ng tanong. Ang lihim na kanilang binuo sa gitna ng dilim ay unti-unting nabubunyag, at ang kanilang mga desisyon ay haharap sa pinakamalaking pagsubok. Sa mga susunod na araw, ang kanilang buhay ay magbabago magpakailanman. Ang pag-ibig na ipinagbabawal ay haharap sa mga hamon ng lipunan, pamilya, at sariling konsensya. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang isang tanong. Hanggang kailan kaya nila mapapanatili ang apoy na ito bago ito tuluyang mapatay ng katotohanan? At sa pagtatapos ng gabi, habang naglalakad si Hernando sa madilim na daan, isang lihim na sulat ang natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero, isang babala na maaaring magbunyag sa kanilang lahat. Ano kaya ang nakatago sa lihim na sulat na iyon? At paano nito mababago ang takbo ng kanilang kwento? Ang sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanilang buhay, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga desisyong magpapabago sa kanilang kapalaran. Pasado 12:00 ng madaling araw nang muling bumukas si Hernando ng pinto ng kanyang maliit na kwarto sa itaas ng tindahan. Ang malamlam na ilaw ng lampara ay nagbigay ng malambot na liwanag sa mga sulok, at ang malamig na simoy ng hangin mula sa bintana ay dahan-dahang pumapasok, sumasabay sa mga alon ng pag-iisip niya. Suot ang kanyang puting polo na bahagyang nabasa ng pawis at maong na pantalon na medyo lusot na, naupo siya sa gilid ng kama habang hawak-hawak ang isang matandang sobre na may nakatiklop na papel sa loob. Ang lihim na sulat na natanggap niya kanina, Hernando, alam namin ang lihim mo. Mag-ingat ka. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Ang bawat titik ay tila nagbabadya ng panganib. Habang iniisip ang sulat, naramdaman niya ang pagpasok ni Mira sa kwarto. Nakasuot siya ng maluwag na puting blusa na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat,
at maikling palda na nagpapakita ng makinis niyang mga hita. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak at sa mga mata niya ay maihalong takot at pag-asa. Kuya Hernando, natanggap ko rin ang sulat, malumanay niyang sabi habang lumalapit at umupo sa tabi niya. Alam mo na ba kung sino ang nagpadala? Tanong ni Hernando, ang tinig niya ay puno ng kaba. Hindi pa, pero parang may mga matang laging nakamasid sa atin, sagot ni Mira, na may bahid ng luhang naglalakbay sa pisngi. Nagkatinginan silang dalawa at sa sandaling iyon. Ang mundo nila ay tila nauwi sa isang mahirap na pagpili, ipagtanggol ang pag-ibig na kanilang pinanghahawakan, o isuko ito para sa kapayapaan ng lahat. Hindi natin pwedeng hayaan silang sirain ang lahat ng ito, sabi ni Hernando. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa palad ni Mira. Kailangan nating maging matatag para sa atin, para sa alaala ni Maricar. Napailing si Mira, ngunit mumiti ng bahagya. Kuya, hindi pa tapos ang kwento natin. Sa gitna ng dilim, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng tapang at pangako. Ang maliit na kwarto ay naging santuwaryo ng kanilang pag-ibig, isang lihim na mundo na nilikha mula sa kanilang mga pangarap at pag-asa. Ngunit sa labas ng bintana, ang mga anino ng panganib ay patuloy na lumalapit. Ang mga matang sumusubaybay sa bawat kilos nila ay naghahanda ng isang plano na magbabago ng takbo ng kanilang buhay magpakailanman. At sa huling sandali bago pumasok ang bukang liwayway, isang hindi inaasahang dagundong ang yumanig sa hangin. Isang tawag na magpapasimula ng isang bagyong hindi nila inaasahan. Ano ang dala ng bukang liwayway? At handa na ba silang harapin ang paparating na unos? Ang sagot ay nasa susunod na yugto, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na matagal nang itinago sa dilim ng gabi.